Masakit para sa magulang ang maglibing ng kanilang anak. Yan ang sitwasyon ng isang mag-asawang namatayan ng supling dahil sa leukemia. Pero ang masaklap, maging ang sumunod nilang anak, lumalaban para mabuhay dahil sa parehong sakit. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Doble dagok ang pinagdaraanan ng isang mag-asawa sa Caloocan. Namatayan kasi sila ng isang anak dahil sa leukemia. At ang isa pa nilang supling, mayroon ding kaparehong karamdaman. Malusog at hindi naman daw sakiti ng panganay na anak ni Jepsy at Jonathan Salis na si Angel, 5 taong gulang. Kaya hindi nila lubos sa kalain na magkakaroon ng cancer ng paslit. Nagkaroon lang siya ng lagnat, tapos UTI. Tapos nagulat kasi kami, nagkaroon na siya ng pasa, tapos namumutla na siya. Kahit sobrang taba ng anak ko o kaya malusog, sobrang delikado po kasi nga mababa daw po yung platelet niya tsaka yung dugo. June taong 2020, na-diagnose na may leukemia si Angel. Kaya kailangan siyang isailalim sa bone marrow transplant na nagkakahalaga ng 2 to 4 million pesos. Pinakamatinding sakit ni Francis M. Kumbaga sa 10, 3 lang po yung pwedeng makasurvive. Tsaka sinabihan din kami na pag pinakemo namin, wala kaming kasiguraduhan kasi nga unang-una, sobrang taas ng dosage yung gagamitin. Kumbaga baka hindi rin kayanin ng anak ko kung isusugal ba namin o hindi. Wala pang isang taon matapos ma-diagnose, pumanaw na si Angel noong 2021. Pero hindi pa man humihilom ang sugat sa puso ng mag-asawa. 2 araw lang bago magpasko nitong 2024, ang sumunod na anak nilang si Princess, 3 taong gulang, ay na-diagnose naman na may leukemia. Kinakabahan kasi may trauma na kami, ma'am. Hirap na hirap ako, ma'am, kasi yung sakit doble ngayon yung nararamdaman ko kasi maulit na naman yung nangyayari na. Gaya ng kanyang ate, mataas na lagnat, namumutla at nagkaroon din ng mga pasa sa katawan si Princess. Ayon kay Jonathan, nasa lahi ng kanyang ina ang sakit na leukemia. Traitor kasi yung sakit ng anak ko, ma'am. Kasi yung hindi ko nagawa sa unang, dapat ito magawa ko na bilang isang ama. Kasi sinisisi ko yung sarili ko, ma'am. Kasi kung mayaman lang ako, pwede kong nadugtungan yung buhay ng una kong anak. Pero wala eh. Hinihintay na lang ang resulta ng mga test para malaman kung anong klase ng leukemia ang sakit ni Princess. Pero sabi ng doktor, kinakailangan pa rin ang bata na sumailalim sa bone marrow transplant. Kung sino may magandang loob na mayaman dyan, sagutin na lang po nila yung pagbubone marrow transplant ng anak ko kahit na magkatulong po ako. Okay lang po para sa anak ko. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.